I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people, hello words, and hello Philippine. It's me again mga kababayan. Let's Talk Vlog. Shoutout sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. But anyway guys, mayroon tayong upload updates video sa inyong lahat. Nako po, hindi pa makamove on ang dating Pangulong Duterte mga kababayan nang dahil lang dito sa confidential fund. Nako. Well anyway guys, napanood ko ang kanyang punto, no? Well, kung ikaw isang magulang, nanay man o tatay, pag alam mo kasi na naargabyado yung anak mo at napahiya sa publiko, natural to the rescue ka. At sinabi niya po dito guys, bakit daw inimbaras yung kanyang anak. Saka parang ipinahiya, no? So, hindi lang po yan, no? Kasi sumagot lang ko ang house na wala namang confidential ang house guys, ha? According to COA. Malinis, ika nga. So sabi niya, gustong buksan yung libro ng speaker. At hindi po yan guys, ha? Pagwawaldas ng pera, agoy. At binanggit niya rin, ito si Castro. Na kung saan daw galing, kung magkano ang nakuha niyang pera. Agoy, paktay tayo ni Day. So, alam nyo, sa isang magulang, talagang ganun talaga eh. Rescue, to the rescue ka talaga. Pag alam mong inaapi yung anak mo. Ganun. Kaya yun ang dating sa akin sa kanyang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Hindi lang yan mga kababayan. Ang dating kasi, sabi niya parang kinurakot. Pero hindi naman daw ganun yung anak niya. Sapagkat malinis ang kanyang pagkatao. Hindi lang yan guys ha. Kaya mayroong confidential fund yan. Kasi nga, marami siyang gustong gawin. Especially guys, yung pagbabalik ng ROTC. Nabanggit niya din guys, ano? Ako, agree ako dun. Sa ROTC. So, ganun pa man mga kababayan, dahil sa kanya mga statement, nagsalita po yung isang congressman, no? Titingnan po natin dito guys, ha? Basahin ko po sa inyo para kumpleto, Ricardo. Sinabi po guys ni Representative Manuel Jose Dalipi, no? Sabi niya po dito guys, ha? Marami sa amin ngayon sa 19 Congress na nilbihan din noong 18 Congress. Noong Pangulo pa si President Duterte, no? At alam niya ang ginagawa namin, sinusuportahan namin siya sa lahat, tudo-tudo sa lahat ng mga kailangan niya sa legislative agenda niya. At noong panahon ng COVID, sinuportahan siya ng Kongreso at nagtataka kami bakit ngayon iba na yung tingin niya sa aming mga kongresista. So yun guys ang sinasabi ni Representative Manuel Jose Dalipi. Kasi nga gustong ipa-audit ni dating Pangulong Duterte ang Kamara sa COA. Pero sinagot naman po nila yan na malinis at walang confidential fund ang Kamara. So, mayroon po tayong video dyan mga kababayan. Yung first video ni Pangulong Duterte na binuljakan niya guys ang Kamara. But anyway, ang House of Representatives, ika nga. Ang sinabi pa dito guys, sabi, palaban kami, Romualdez, pamumunuan ng Kamara, seryoso kontra pagbabanta mga maling paratang. Sabi ni Speaker of the House, House Leader. Hindi hayaan ng liderato ng Kamara sa ilalim ng House Speaker Martin Romualdez na pagbantaan ng sinuman ang mga membro nito o paratangan ito ng walang basihan. Agoy. Sabi pa dito guys, hindi natitinag ang House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez sa kung anumang mga paninira at pagbabanta sa mga membro natin. Iyan ang sabi ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipi. Matapos nila pagbantaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Representative Franz Castro ng Party List Teachers at pasaringan ang buong Kamara ng mga aligasyon ng korupsyon. I think the House will be united to stop all of these statements that are not really needed to be issued by any person, sabi ni Dalipi. We do not want anybody to just issue a death threat to any senator or congressman or even to the President of the Philippines, Vice President of the Philippines, just
This just cannot simply be. Dagdag pa ni Dalipi, sineryoso ng Kamara ang pagbabanta sa membro nito, pati na rin ang mga akusasyon ng anomalya, gaya na paratang ni Duterte na ginagamit ng Kamara ang mali ang mga pundo nito. Agay. So yun guys kung naririnig nyo. So, but anyway guys, panoorin nyo po guys yung statement ni dating Pangulong Duterte. Ano po ang masasabi nyo dito? Bahala na po kayo magkomento kung anong masasabi nyo guys, no? Para sa akin, sana po matapos na yan. Peace, love, and unity na lang po tayong lahat, no? Para pagkakaisa. Kung ako si dating Pangulong Duterte, ang iimbestigahan niya, ito si Castro para malaman kung ano ba talaga. So yun guys, see you yun mga kababayan. See you guys on my next upload and update videos. Maraming salamat po sa inyong watching. Don't forget to like, hit the button bell para laging update sa aking mga upload. Bye, bye, bye. Baboos! Now po, suportado ang naging desisyon ng liderato ng Kamara na ilipat ang kabuang 1.23 bilyong pisong confidential fund sa mga ahensya na nagbibigay ng seguridad sa ating bansa. Para po kina Davao del Sur Lone District Representative John Tracy Cagas at Misamis Oriental Representative Christian Unabia, saklaw ng kapangyarihan ng Kongreso na baguhin ang panukalang budget para maging naaayon ito sa pangangailangan ng bansa. Para naman kina Representatives Ace Barbers ng Surigao del Norte, Chino Miguel Almario ng Davao Oriental, Maricar Zamora ng Davao de Oro at Francisco Jose Bingo Matugas ng Surigao del Norte, wala umanong pork barrel ang Kamara. Matapos ninyong banggitin ito sa nakaraang episode ng Gikan sa Masa para sa Masa. Ano pong reaksyon natin dito, Mayor? Huwag na tayong magbulahan. We want to know the truth. Sabi ninyo wala, sabi ko meron. Buksan ninyo ang libro. Period. A dog by any other tag is still a dog. Lagyan mo yung ring yung collar niya, still a dog. Lagyan mo nga ng collar niya ng squirrel, it would still be a dog. The best way to find out really what is the mystery of this pork barrel so-called or ang tinatawag na extraordinary expenses. Mabuti pa kayo kaya may extraordinary expenses. When is there an when does it occur? What is the occurrence of an extraordinary expense? Yan. Tawag ninyo na noon, pork barrel. Buksan ninyo ang libro ng speaker. Kayong mga kongregista, hindi ko kayo sinali sa una kong hindi naman sabihin na hindi lang ninyo kasi nirespeto yung anak ko. You can almost sekretaryo, wag na lang ito kasi bakit pa ninyo hindi naman yan nagastos Yan 25 billion na yan, ano lang yan, dyan figure lang yan sa budget which was not approved. Anyway, bakit, why did you humiliate and embarrass my daughter? Hindi naman ang hingi ang anak ko ng posisyon. Ibinigay sa kanya kay Marcos. I don't know pinilit o hindi. Pero wala naman kaming
parang pinalabas ninyo yung intelligence fund, ibigay para kurakutin. Parang ganon ang labas eh. Hindi nga sinadya, but that was a consequence of ganon talaga yan. Discretionary or parang walang accounting, walang auditing, basta gastos mo lang, no questions asked. What is submitted is ito na gastos ko. Yan lang naman ang ko. Kasi ama ako, anak ninyo, anak ko, kayong mga congressman, pinagsabihan na sana ninyo kaagad. Basa ninyo, hindi naman tayo sinabi na sana ninyo doon sa kapwa ninyong congressman, kay liberal mo na itong si Franz, sabihin mo kay Secretary Duterte, huwag yan kasi babarayin na. Pinahiya ninyo. Samantala kayo naman dyan nagwawaldas ng pera. Kaya buksan nga natin, tignan nating Franz kung magkano ang nakuha mo sa Kongreso. Ng intelligence fund, something yan. Sinabi ko na nga, ROTC, PMT. Kung ayaw ninyong makinig, ayaw ninyong believe, you disbelieve ka, tignan mo ang track record yung babae na yan, anak ko. Kita mo yan, kernel yan. Reserve na talagang utak niya na yan, Nadala yan sa military, thinking. That is why ang gusto niya ibalik, kasi gusto ko rin lahat ibalik yung mandatory ROTC. Ayaw, lagyan ninyo ng Malaysia yung 25 million. Kayo,